pagtakas ni Maria sa pangil ng masamang espiritu. Sa isang tahimik na nayon, nakatira ang magandang dalaga na si Maria. Kilala siya sa kanyang mahabang itim na buhok at makislap na mga mata, na parang bituin tuwing gabi. Maria ay masayang namumuhay kasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Ang kanilang nayon ay puno ng masisiglang tawa at palakaibigang mga mukha, nagbibigay ng mainit na pakiramdam sa sinumang bumisita. Araw-araw, maagang nagigising si Maria upang simulan ang kanyang mga gawain. Isa sa mga ito ay ang paglalakad sa malawak na gubat na malapit sa kanilang nayon, kung saan siya pumipitas ng mga sariwang prutas at bulaklak. Isang umaga, habang masayang naglalakad si Maria, isang di inaasahang pangyayari ang naganap. Bigla siyang sinunggaban ng isang masamang espiritu na lumitaw mula sa kakahuyan. Dinala siya ng espiritu sa isang madilim na kuweba na napalilibutan ng mga nakakatakot na imahe at malamig na hangin. Ang lugar ay tila isang bangungot na hindi maipaliwanag ang kadiliman at katahimikan. Sa madilim at malamig na kuweba, ang takot at kawalang pag-asa ay bumalot kay Maria. Ang mga pader ng bato ay tila nag-uugong sa bawat hipi niya, at ang tanging ilaw ay ang kumikislap-kislap na liwanag mula sa mga mumunting butas sa kisam ng kuweba. Habang nakatulala sa kadiliman, isang malakas na boses ang umalingaw-ngaw sa loob ng kuweba. Ang masamang espiritu, na may anyong nakakatakot at mga matang nagliliyab, ay lumapit kay Maria. Nagsimula itong magtanong kung bakit siya napadpad sa teritoryo nito. Nanginginig, pilit na ipinaliwanag ni Maria na hindi niya sinasadyang makapasok sa teritoryo ng espiritu. Sa kanyang mga luha, marahang nagmakaawa si Maria na palayain siya, anupat ipinangako niyang gagawin ang lahat upang makabalik sa kanyang nayon. Tila nahabag ang espiritu sa kalagayan ni Maria at nag-alok ng isang kasunduan. Kung aalagaan ni Maria ang kanyang mga anak na espiritu at hindi kailanman pababayaan, bibigyan niya ito ng kalayaan. Nag-aalinlangan man, pumayag si Maria sa kondisyon ng masamang espiritu. Bagamat hindi niya alam kung paano tutuparin ang pangakong ito, ang kanyang pagnanais na makabalik sa pamilya at mga kaibigan ay nagbigay sa kanya ng lakas upang tanggapin ang kasunduan. Si Maria, matapos makalaya mula sa kuweba, ay binigyan ng mahigpit na utos ng masamang espiritu na alagaan ang kanyang mga anak. Ipinagbili nito na dapat niyang ituring ang mga anak ng espiritu na parang sarili niyang mga anak sa lahat ng oras. Sa kabila ng takot na nasa kanyang puso, si Maria ay bumalik sa kanyang nayon dala ang mabigat na responsibilidad. Hindi niya ipinaalam sa kanyang mga kapitbahay ang buong detalye ng kanyang karanasan, ngunit pinili niyang manatiling matatag at handa sa mga responsibilidad na ibinigay sa kanya. Habang nasa nayon, ibinahagi ni Maria ang kanyang karanasan sa mga kapwa nayon sa paraang maingat. Sinabi niya na mahalagang alagaan ang bawat isa, lalo na ang mga bata, bilang pangunahing aral na kanyang natutunan sa kanyang pakikipagsapalaran. Sa kanyang pagbabalik, sinimulan niyang turuan ang kanyang mga anak ng mga mahahalagang aral na kanyang natutunan mula sa masamang espiritu. Itinuro niya sa kanila ang kahalagahan ng pagiging matapat, masipag at mapagmahal sa kapwa. Bilang pagtupad sa kanyang pangako, masigasig na inalagaan ni Maria ang mga anak ng espiritu. Ipinakita niya ang tunay na pagmamahal at pagkalinga na para bang sila ay kanyang tunay na mga anak sa bawat araw ng kanyang buhay. Si Maria, matapos makaligtas mula sa kuweba, ay sinikap na turuan ang kanyang mga anak ng mga aral na kanyang natutunan. Itinuro niya ang kahalagahan ng katapatan at pagmamahal na siyang nagligtas sa kanya mula sa kapahamakan. Sa kanilang munting tahanan, maingat na inalagaan ni Maria ang kanyang mga anak ayon sa kanyang pangako sa espiritu. Pinanindigan niya ang bawat salita na kanyang binitawan, umaasang hindi na muling magbabalik ang nakakatakot na nilalang. Hindi inaasahan, isang gabi ay muling bumalik ang espiritu upang subukin ang katapatan ni Maria. Tahimik itong nagmasid, pinag-aaralan kung tunay nga bang tinutupad ni Maria ang kanyang mga pangako sa pangangalaga ng kanyang mga supling. Napatunayan ni Maria ang kanyang katapatan sa espiritu nang ipakita niya ang walang pag-iimbot na pagmamahal sa kanyang mga anak. Nakita ng espiritu na totoo ang kanyang mga intensyon at sinsero ang kanyang pagsisikap na tuparin ang kanyang pangako.
Bilang gantimpala sa kanyang katapatan at pagsunod, binigyan ng Espiritu si Maria ng biyaya na magkaroon ng saganang ani at mapayapang buhay. Dahil dito, lalong minahal at iginalang si Maria ng kanyang mga kababayan sa nayon. Nagsimula ang pagdiriwang sa nayon bilang pagkilala sa katapatan at katapangan ni Maria. Nagtipon-tipon ang mga kababayan niyang humanga sa kanyang tapang at sa pagtupad niya sa kanyang pangako. May sayawan, kantahan at masasarap na pagkain bilang parte ng selebrasyon. Sa pagtatapos ng kwento, naging inspirasyon si Maria sa kanyang mga anak at sa buong nayon. Itinuro niya ang kahalagahan ng katapatan at pag-aalaga sa pamilya. Ang kanyang karanasan ay nagbigay aral sa lahat na harapin ang mga pagsubok ng may tapang at integridad.